Ano masasabi no? Kasi parang baliktad eh. Parang lumalabas, si Inday Sara pa ang ipi-people power ng taong bayan. Baligtad talaga siya. Well, in the first place, paano sila mag-people power? Hindi naman presidente si Inday Sara Duterte. No? Nakakatawa naman yan. Pero malinaw, matapos ang 16 days, wala pa silang napapakitang kahit anong pagkakasala ni Inday Sara or kahit anong pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. May possibility ba na mapabilis ang pagtatapos nito? It's either ma-convict or ma-dismiss ang impeachment na ito? Meron. Kasi alam mo, mga politiko, magaling ang radar dyan sa public opinion. Ewan ko kung napapansin nyo. No? Ako dati, kinikerry ko live sa aking Facebook page ang hearing. Itinigil ko na kasi wala nang nanonood. Napansin nyo ba yan? At mas Correct. gusto na lang ng taong bayan, bigyan mo ng summary at sabihin kung bakit palpak na naman ang prosecution. So ganyan na lang aking ginagawa ngayon. No? So nawawalan ng interes ang taong bayan kasi nga nangako ang prosecution, ay nako, ito na talaga ang star witness. Tapos wala naman pala, no? Quitis naman pala, no? So sa tingin ko, may posibilidad dahil every time, every day na ginugugol sa impeachment trial, yan ay 25 million pesos courtesy of taxpayers' money, no? Na pwede sanang gamitin para maibsan yung kahirapan ng mga biktima ng baha ngayon sa ating bayan, no? So darating sa punto dyan na talagang it will be the crime of graft and misappropriation of funds kung magpapatuloy pa sila ng isang impeachment hearing na wala namang pinupuntahan at walang napapatunayang pagkakasala. Talagang malaking issue to kasi importante sana si Senator Loren eh, dito sa impeachment na nagaganap ngayon sa... Ano kung tumakas na talaga? Hindi, wala sila kasi ang sabi, nag-medical leave. Pero ang sinasabi ng Senate, hindi daw nagpaalam sa kanila si Senator Loren na alis. Sa akin yan, hindi nagpaalam eh. Hindi nagpaalam Hindi sa'yo? nagpaalam sa akin eh. Okay lang yun. Matindi ha. Sabi nila, nagsalita ang actually ang ombudsman, yung spokesperson ng ombudsman na baka daw kanselahin yung kanilang mga passport. Posible ba yun, attorney? Na kahit walang kaso? Kalokohan yan. Pananakot lang yan. Ako, ganyan din ang banta ginawa nila sa akin. Na-realize nila, hindi nila makakancel ang passport ko, kaya hinabol nila yung kaso ko para makancel ang passport ko. Pero matapos makancel ang passport ko, hindi pa rin nila ako mapauwi dahil nga ako naman ay nag-asylum. No? At ayon sa batas ng asylum na umiiral sa buong kadaigdigan, hindi ako po pwedeng ma-deport sa bansang aking linayasan hanggang hindi matapos ang aking asylum proceedings. Ako, ditong tuwa ngayon yan si Anticlair. Kasi di ba may issue yan sila, magkaaway yan sila ni Lian Leviste. So baka natutuwa siya ngayon dahil nagigipit na, no? Ano sa palagay niyo, Ewan ko attorney? ba kung natutuwa siya, siya ang pambansang joker, no? Ewan ko ba kung natutuwa yan na kahit Attorney, paano kung halimbawa nag-apply nga ng asylum? So paano tong impeachment na to? Ano ba talaga numero na natin dito? Ano na ba talaga ang majority dito o 3/4 di ba? 16 votes supposedly. Pero kung wala naman si Loren, wala si Bato. Two-thirds, wala si Loren. Wala si Bato. Tapos wala si Marcoleta. Ano na? Game goal. Sa akin, kung walang bendalo, napakalinaw. It's majority of all members of the Senate. Hindi sinabi of all members present and able to vote. So kung ang gusto talaga ng saligang batas ay yung present and able to vote, dapat sinabi yun sa saligang batas. Pero sinabi, two-thirds of all members of the Senate, which means 16. In the same way na walang po pwede maging Senate President na hindi nahalal ng majority of all members of the Senate, which is 13. Pero dahil may bendalo, ayun, nag-insist sila na yung 12 equals 13. Kaya hindi talaga ako magtataka kung pagsasamantalahan ng majority ngayon yan, ng Malacanang ngayon yan, at wala silang 16 na ibababa nila to 14. Hindi ko lang alam kung kakayaan nila ang Supreme Court. Pero ako, nagpapatuloy pa rin ang aking pananampalataya sa Korte Suprema na itataguyod nila ang kataas-taasang batas sa ating bayan at yan ang ating saligang batas. So, attorney, talagang Supreme Court lang talaga ang makakapagpigil dyan. Yun lang talaga sa mga gagawin nila. Kasi malamang parang parang itutuloy talaga nila eh. Taong bayan. O di ba, sabi ni Marcos siya nanalo sa snap election. Ano ginawa ng taong bayan? Sinuka ang diktador, napalayas at nailuklok ang Cory Aquino na nung nakarating yan sa Korte Suprema, kinu-question dahil ang dineklarang presidente ng COMELEC ay si Marcos Jr., ang sabi ng Korte Suprema,
nagsalita ng taong bayan, yan ang batas. Ganyan din ang nangyari nung panahon ni Estrada, di ba? O, hindi binuksan ng second envelope. Walang napakitang pagkakasala kay Erap Estrada pero napilitang umalis sa Erap Estrada dahil naghimutok ang mamamayang Pilipino. Kaya pag pinilit nila ang mga bendalo nila, ang Pilipino napakapasensyoso. Kaya nakikita natin wala pang pangatlong people power. Pero wag silang maswerte dahil meron din talagang hangganan ang pasensya ng taong bayan. At tingin ko, nakakarating na tayo dun sa kaduluduluhan ng pasensya dahil pikam-pika na ang taong bayan sa paglalangoy sa tubig baha dahil sa kakurakutan ng rehimeng Marcos. At no limit na lang ako. Yung sinasabi mo magkakagulo, people power, what if mangyari nga yun? Tapos si Bongbong Marcos nagdeklara ng martial law. Ano mangyari? Sino kakaligan ng Well, sundalo? Taong bayan ba o yung Pangulo? Well, dyan naman papasok ang papel ng hubog sandatahan sa ating saligang batas. Nasa saligang batas natin yan. Sila ay protektor ng taong bayan. So magdeklara man siya ng martial law, kung ang hubog sandatahan naman ay gaganapin ang kanilang katungkulan na protektahan ng taong bayan, papanig sa taong bayan. Gaya ng pumanog ang taong bayan, ang militar sa taong bayan noong EDSA 1 at sa anong panahon ni ERAP. Kampante ako. Napapanig at papanig ang sandatang lakas ng Pilipinas sa taong bayan dahil ramdam din nila ang kahirapan ng sambayanang Pilipino. Hindi naman ibinapalibas sa sila'y binibigyan ng extra allowance ni Marcos Jr. na hindi lumalangoy sa baha ang kanilang mga kaanak. Tama natin silang lumangoy sa baha at alam din nila na lumalangoy sila sa baha dahil nga sa kakurakutan ng gobyerno ito. Meron kasing kumakalat dyan ngayon, nababali-balita, na kumakausap daw si Senator Chis ng mga senator judge na magkakalap daw ng 16 votes to impeach BP Sara. So, naniniwala ka ba doon na talagang totoo yon o sinisiraan lang si Escudero dahil lagi niya nasusuplak yung prosecution? I can confirm na nakakalap ako ng isang kumpirmasyon sa isang di umano na kinakausap ni Chis Escudero na hindi siya kinausap ni Chis Escudero. Hindi ko na sasabihin kung sino yon, no? Pero dahil merong at least isa doon sa pinangalangan na di umano'y kinakausap ni Chis Escudero na nagsabing, hindi nga sa akin tumatawag yan, walang katotohanan dyan sa balitang yan. And therefore, bilang tugon sa iyong katanungan, posible na sinisiraan itong si Chis Escudero, bagamat hindi pa natin alam kung ano talagang paninindigan ni Chis Escudero. Siyempre, kinakailangan niyang bumangon ng kanyang papel dahil siya nga'y bumaliktad at sumapi sa mayorya at siguro ito pagiging patas sa impeachment trial at nakikita naman natin talagang patas siya at meron siyang kakayahan ay ang kanyang pamamaraan, no, para makabawi dun sa kanyang pagbabaliktad sa dating mayorya, no. Pero it's too early to see kung ano talaga ang magiging agenda ni Chis Escudero. Pero dahil kakilala ko itong si Chis Escudero, high school pa kami sa UP, no, ang masasabi ko lang, in the end, nananampalataya ako na papanig itong si Chis Escudero sa sambayanang Pilipino at sa ating saligang batas. Mataas pa rin ang aking kumpiyansa na doon siya papanig. Speaking of impeachment, nandun na rin lang tayo sa impeachment, ano. Itong Attorney Ligutan, kilala niyo naman siguro yung Attorney Ligutan, yung abogado na ang bagal magtanong. Parang yung isang witness 3 araw, 3 hearing ang kailangan para matapos lang yung kanyang mga tanong. Yan ba yung nagli-lipstick? Tsaka nagme-makeup. Naku-black on. Tanungin nga natin kay attorney kung naaamoy niya. Naamoy mo, Atty. Well, ang masasabi ko lang ay, may mga tao na talagang nais talaga magpagwapo sa pamamagitan ng mga artipisyal na mga pamamaraan, pero tayo mga banateros, au natural. Di na natin kailangan yung mga makeup lipstick. Di hamak namang mas gwapo na tayo, au natural. No? Pero sa akin, Hindi, kaya attorney, na nagiging... kaya ako na-open. Kaya ako na-open up si yes. Ligutan kasi meron siyang sinabi tungkol sa sa people power. Parang sinasabi niya
na kung hindi daw Nawala ka na mako-convict, naman. May sinabi siya tungkol sa... kung hindi daw mako-convict si VP Sara, Hello? ay magkakaroon daw ng people power revolution. Ano masasabi no? Kasi parang baliktad eh. Parang lumalabas, si Inday Sara pa ang ipi-people power ng taong bayan. Baligtad talaga siya. Well, in the first place, paano sila mag-people power? Hindi naman presidente si Inday Sara Duterte. No? Nakakatawa naman yan. Pero malinaw, matapos ang 16 days, wala pa silang napapakitang kahit anong pagkakasala ni Inday Sara or kahit anong pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Ang kabaliktaran ang totoo, no, na habang umuusad ang impeachment, lalo pang tumataas ang trust at approval rating ni Inday Sara, no? Sa napapakita na nasaan ang betrayal of public trust, lalong pinagkakatiwalaan si Inday Sara habang umuusad ang impeachment at walang napapatunayang pagkakasala si Inday Sara Duterte. Attorney J. Guevara po, may mga balita rin na kumakalat po ngayon na hindi na daw ipapamedya yung impeachment trial sa Senado kasi Inay-live, ano? hindi na daw ilalive. So tama po ba 'yon at nangyari na rin po ba 'yan sa mga unang impeachment trial yung hindi Executive na, ibo-broadcast sa mga mainstream media? Ang duda ko, yan ang gusto mangyari ng prosecution kasi pumapalpak sila. Diba? Pero hindi po yan mangyayari dahil alam ng mga politikong senador na talagang that's a kiss of death pag ginawa nila yan. No? Kaya nga ginawang mga huwes ang mga senador dahil nais na makita ng taong bayan ang pananagutan ng mga pinakamataas nating mga opisyal na gobyerno, kung itatago naman nila ang katotohanan, talagang magagalit ang taong bayan. Pero kung ako nasa prosecution, ayaw ko ng publicity dahil lumalabas talaga ang kanilang kapalpakan at yung talagang walang kahit anong ebidensyang mailabas labang kay Inday Sara Duterte. Attorney, no? Is there a possibility na mapabilis ang pagtatapos? Kasi 92 days ito if I'm not mistaken, so nasa 16 pa lang. So ngayon, 16 days na, wala pa rin sila mapatunayan. So ang tanong ko is, may possibility ba na mapabilis ang pagtatapos nito? It's either ma-convict or ma-dismiss ang impeachment na ito? Meron. Kasi alam mo, mga politiko, magaling ang radar dyan sa public opinion. Ewan ko kung napapansin nyo. No? Ako dati, kinikerry ko live sa aking Facebook page ang hearing. Itinigil ko na kasi wala nang nanonood. Napansin nyo ba yan? At mas Correct. gusto na lang ng taong bayan, bigyan mo ng summary at sabihin kung bakit palpak na naman ang prosecution. So ganyan na lang aking ginagawa ngayon. No? So nawawala ng interes ang taong bayan kasi nga nangako ang prosecution, ay nako, ito na talaga ang star witness. Tapos wala naman pala, no? Kuitis naman pala, no? So sa tingin ko, may posibilidad dahil every time, every day na ginugugol sa impeachment trial, yan ay 25 million pesos courtesy of taxpayers' money, no? Na pwede sanang gamitin para maibsan yung kahirapan ng mga biktima ng baha ngayon sa ating bayan, no? So darating sa punto dyan na talagang it will be the crime of graft and misappropriation of funds kung magpapatuloy pa sila ng isang impeachment hearing na wala namang pinupuntahan at walang napapatunayang pagkakasala.